I refrain as much as possible from commentaries, di ba? Kung Pero regular kayo nanonood. punta talaga tayo. Ikaw ba isang DDS lawyer? Sinuportahan mo ba si Pangulong Duterte noong 2016 election? So, hindi ko po vinote si FPRD noong 2016. Yeah. So, dilawang ka? Hindi. O baka subscriber ko siguro si Attorney Mans eh. Hindi, joke lang. Wala naman, nag-approach lang sila, yung law office niya sa akin, kung willing ba ako maging spokesperson and part of the legal team. And chinek ko lang kung may conflicts of interest ako, kasi I'm also a practicing lawyer, so wala namang conflicts of interest. And then, pinag-usapan lang din namin yung mga plano in relation to legal matters. So mukhang nag-a-align naman kami. And yan, I decided to join the legal adventure, so to speak. Hindi, tsaka alam mo, pareho sila ni Attorney Mans eh. Tingnan mo, yung tindig ni Attorney Mans. Yung gentleman, malinis, yung naliligo. Oo, Naliligo, ah? Oh, kasi may abogadong hindi naliligo sa social media. Yung bakla. Yung gano'n, oo. Parang kilala ko yun, ha? Oo, yung hindi naliligo na abogado na nagtuturo, akala mo may alam pero ang bobo naman. Pero ito yung matalinong version. Oh. Hindi, alam mo, bago pa natin, ito talaga, pinapanood ko na to. Pag gusto ko matuto, yun talagang tunay na matuto. Meron kasi banat may magagaling na mga lawyer, pero iba si Attorney Neil magpaliwanag. Oo, tsaka yung iba kasi may panig. Ito kasi, gitna. As a matter of fact, in-encourage ko nga yung mga viewers ko lagi, subscriber ko, na puntahan to, mag-subscribe dito kasi nasa gitna siya. Yung very issue-based. Hindi katulad nung alam naman natin may ibang mga lawyer, whether in the Duterte supporter o in the Pinklawan o haters, merong bias. Siya, nasa gitna lang siya. Although, dahil nga doon sa kanyang magagandang interpretasyon doon sa batas, natawag siyang DDS lawyer. Bakit ba kayo natawag na DDS lawyer? I'll be honest, di ko rin alam eh. Nag-start yun nung peak sa ICC arrest ni FPRRD kasi na-explain ko lang yung Rome Statute in relation to our Constitution. Baka tingin ng tao na ayaw sa legal position ko ay I'm simply defending FPRRD back then. Pero I'll be completely honest, kung panoorin niyo naman yung channel ko, I always focus on the legal issue, tapos hinahanapan ko ng legal argument or explanation. I refrain as much as possible from commentaries, di ba? Pero regular kayo nanonood. Punta talaga tayo. Ikaw ba isang DDS lawyer? Sinuportahan mo ba si Pangulong Duterte noong 2016 election? So, hindi ko po vinote si FPRD noong 2016. Yeah. So, dilawang ka? Hindi. I-ano ko na lang yung family history namin para mas mag-gets nyo talaga. My father was one of those yung na-appoint noong 1988 after the People Power. So, siya yung father ko na-appoint as OIC Vice Gov before, tapos naging governor ng 1988. Kasabay niya sila PRRD. Parang si PRD din. Yeah, sila Mayor Binay. Yun, sila yung nag-group. Sila Attorney Guanzon, yung mga na-appoint. So, lahat naman dati, liberal, di ba? So, all throughout my life, yung father ko, nakikita ko part of the Liberal Party. So, legit, hindi pro-Duterte to. Talagang, hindi kasi pag tinignan mo talaga yung batas at tama, magmumukha kang panik sa Duterte kasi nasa tama naman sila. No, katulad nung vlog niya na about sa pagdala kay PRRD sa DAI. So, doon siya binansagan talaga na na DDS lawyer. So, ang gusto kasi ng mga viewers, kalabanin mo kalabanin mo ang Si PRRD. PRRD kahit alam mong mali or tama yung ginawa doon sa kasong yun, mamaliin mo dapat para masabing hindi ka DDS. Basta sa akin lang kung ano yung nakikita ko sa batas in relation to the facts. Yun lang talaga ina-explain ko naman. And ako personally, share ko lang din, I've never taken an oath to join a political party. Party list representative ako before. I was a member of the party list. Pero any political party, wala. Kasi yung party list namin before was a sectoral organization. Pero attorney, maraming nagsasabi at maraming post na rin. Ito na daw yung confirmation na talagang DDS lawyer ka kasi ikaw na daw ang abogado ni Mans Carpio. So, linawin natin, matagal mo na bang kakilala ang any Duterte family o ngayon lang? During my time in Congress, yung 17th Congress, may mga interactions with VP Sara before. But that was common naman kasi, di ba, may HNP si VP Sara dati. Pero from 2019 onwards, wala na. Tapos ngayon na lang ulit, nag-reach out si Attorney Mans.
So Dahil sa- actually, wala kaming involvement sa political. More on sa legal lang talaga kami. Sa side kami ni Attorney Mans. So we're just observing and looking at mga possible cases na i-file kung may nakitang violate sa right ni Attorney Mans. Tapos kung cases will be filed against him, then we're preparing for it. Ganun Hindi, lang. tsaka attorney, okay lang na mapunta ka sa hanay ni Mans, ni Sir Mans. Kasi basura ka na rin may tuturing kung nahanay ka sa kabila. Basta ako more on sa talaga tayo, professional So engagement as a connect lawyer. kayo through social media. Parang Hindi ko na ma-discuss yan, sir, kasi attorney-client privilege eh. Yung other matters. hindi ba paano ka dahil sabi mo inabot ka ng team ni Attorney Manscar. Nag-reach out sila. And then, yun lang. Nung nag-reach out sila, attorney, gawa na yung kanilang pleadings or Hindi ko kasama na ka yan talaga. ma-discuss, sir, kasi attorney-client na yan. Legal strategy na yan eh. So pero ito, attorney, no, kanina nabanggit mo yung conflict of interest. At ngayon, nakikita natin sa social media, yun ang ginagamit nila eh. Para maisabit nila si Attorney Mans Carpio. Ano po yung masasabi niyo doon? So kung titingnan nyo naman si Attorney Mans, all throughout his life, he has been very consistent. Diba? Si VP Sara matagal ng public figure. Pero siya, never natin nakikita diba, in any public event except for oath-taking. So yung position namin, he is considering the actions that he performed, the earnest efforts, the sincerity all throughout na i-maintain yung privacy niya. He is therefore not a public figure na open for public consumption lang. Is it legal na i-exempt siya dito sa impeachment kay VP Sara? Although mayroon silang joint na cause and all that kasi mag-asawa, pwede ba natin i-impeach tuloy, i-exempt dito si Attorney Mans Yes. Carpio sa kaso ni VP Sara Duterte? Yes, kasi number one, he is not a respondent to the case. Kung tingnan ninyo yung title, it's the complainants versus VP Sara Duterte. So basic principles of rules of procedure, yung mga respondent lang to a case ang dapat sumagot. So impeachment to wala si Attorney Mans doon. Plus yun nga, he is a private individual, therefore hindi siya automatic na pwede nga lang i-involve regarding public matters.